Uy, Mrs. Elena de la Fuente daw. Nakakakilig yata iyon ha? Imagine, kunwari lang na mamitong pagiging mag-asawa nilang dalawa nitong si Jake, pero kung makatawag na Mrs. sa kanya, wagas. Mr. Daniel Jake de la Fuente, kung hindi ka ba naman bale, bakit ka kasi bigla na lang naghubad gayong alam mo namang nasa harapan mo lang ako? Saka, anong laway ko na tumutulo ang pinagsasabi mo? Wala naman ah. Nakalabi niyang sagot dito. Abat huwag na huwag siya nitong subukan kung hindi baka hindi ito makapasok ng opisina ngayong araw. Nakabawi pa naman na siya na lakas. Ayos na ulit ang pakiramdam niya, kaya naman mailaban na siya ulit ngayon. Ha ha ha. Joke lang. Ikaw naman, masyadong mainit eh. Teka lang, kumusta na pala ang pakiramdam mo ngayon? Ayos ka na ba? Punta kaya tayo sa hospital para matingnan ka ng doktor. Wika nito sa kanya na kaagad naman siyang umiling. No. Ayos na ako. Kaunting pagsusuka, hospital ka agad. Nalamigan lang siguro ang sikmura ko kaya ganoon. Saka, sa nasabi ko na, baka nga siguro expired na ang sperm mo kaya hindi ko na ulitin ang ginawa ko sa iyo kagabi. Mahirap na baka sa susunod magbugris na ako. Seryoso niyang wika na kaagad naman itong ikinahalakha. Hindi niya na din tuloy mapigilan ang matawa. Nakakahawa din kasi ang tawa nitong si Jake. Buhay na buhay at bentang-benta din dito ang walang kwenta niyang joke. Ha ha ha. Wait, ano ba iyan, Elena? Ang aga-aga kung ano na iyang pinagsasabi mo. Kung tapos ka na dyan, pwede bang iwan mo na muna ako dito? Magpahinga ka na muna dahil baka mamaya magkatotoo pa iyang nasabi mo na eh. Wika nito sa kabila pa rin ang patuloy nitong pagtawa. Hindi naman mapigilan ang mapairap. Nagpa siya muna siyang magmugmog bago niya ito tuluyang iniwan dito sa loob ng banyo. Mabuti pang ang hayaan niya na muna itong makaligo. Baka mamaya kung saan pa mapunta ang topic nila eh. Nagpa siya siyang mahiga ulit ng kama. Masyado pang maaga. 6:30 pa lang naman. Mga ganitong oras tulog pa talaga siya eh. Palaging naunang nagigising si Jake sa kanya kasi pumapasok ito sa opisina samantalang siya naman ay pabanding-banding lang. Dapat, hindi na siya matutulog pero nang dumikit ang likod niya sa malambot na kama kaagad na din siyang hinila ng antok. Muli lang siyang nagising nang maramdaman niya para bang humahalik sa labi niya. Pagmulat niya ng kanyang mga mata, kaagad na sumalubong sa paningin niya ang gwapong mukha ni Jake. Bakit nandito ka pa? Mahinang tanong niya dito. Paalis pa lang ako. Matulog ka lang pero dapat before mag-9, bumangon ka na dyan ha? Kailangan mong kumain ng breakfast. Malambing din itong sagot sa kanya. Huwag ka na lang kayang pumasok ng work. Mamimiss yata kita eh. Malambing niya ding sagot dito at hindi na siya napigilan pa ang sarili niya at kusa niyang ikinawit ang braso niya sa liig nito. TSA, gustuhin ko mang magstay sa bahay ngayong araw pero hindi maaari. May meeting kasi ako ngayong umaga eh. Sagot din naman ito sa kanya. Hindi niya naman mapigilan ang mapasimangot. Hindi niya alam kung ano ang nangyayari sa kanya pero feel niya kasi talaga ang maglambing dito kay Jake. Na para bang kay sarap nitong yakapin na parang teddy bear habang natutulog siya. Sleep well. Tatawagan na lang kita later. Kung bored ka dito sa bahay, pwede ka naman lumabas eh. Mag-shopping ka. Anything, pwede mong gawin basta bawal ka lang magka-crush sa iba, nakangiti nitong wika. Hindi niya mapigilan ang sarili niya at nahampas niya ito sa balikat. Walang lalaking mas gagwapo sa iyo, kaya malabo talaga siguro akong magka-crush sa iba. Nakangiti niyang sagot dito. Napahagikik pa nga siya nang bigla na lang nitong pisilin ang ilong niya. That's Elena, wika nito at pagkatapos nitong sabihin ang katagang iyon, ito na ang nagtanga sa braso niya na nakapulupot pa rin sa liig nito. Kaagad naman siyang nakaramdam ng pagpoprotesta, pero wala na siyang nagawa pa. Kusa na kasi itong lumayo sa kanya eh. Jake, ingat ka ha, wika niya dito. I will, Elena. See you later. Sagot din naman ito kaagad sa kanya. Automatiko siyang napangiti at muli niya ding ipinikit ang kanyang mga mata at ilang saglit lang, nakatulog din naman kaagad siya. Hindi niya alam kung ilang oras siyang nakatulog pero muli siyang nagising nang maramdaman niya na para bang hindi na siya nag-iisa dito sa loob ng kwarto. Sa pagmulat ng kanyang mga mata, kaagad na sumalubong sa paningin niya ang nag-aalalang mukha ni Manang.
Ang isa sa mga kasambahay nilang dalawa ni Jake. Ma'am, naku, pasensya na po kung nagising ko kayo. Kanina pa kasi ako kinukulit ni Sir na gisingin daw kayo dahil kailangan nyo na daw kumain ng breakfast. Wika nito. Wala sa sariling napatitig siya sa orasan na nasa nightstand at hindi niya pa nga maiwasan na magulat nang mapanasin niya na halos alas 10 na pala ng umaga. Grabe, sorang haba na ng tulog niya pero feeling niya, puyat pa rin siya. Manang, pasensya na po. Para kasing ang sarap matulog eh. Sige po, mauna na kayo. Mag-aayos lang ako tapos lalabas na din ako. Wika niya dito. Sige po ma'am. Ready na po ang pagkain nyo. Sagot nito sa kanya. Okay pero sana may rice at tuyo ha. Gusto ko ang ganoong agahan eh. Nakangiting sagot niya dito. Huff. Tuyo po. Dried fish, gulat nitong tanong sa kanya. Nakangiti naman siyang tumango. Nako, sorry po ma'am pero wala po tayong ganoon. Hindi po tayo nagluluto ng mga ganoong pagkain dito sa bahay dahil grabe po iyon kung mangamoy. Kahit naman po sa bahay ng biyanan mo, wala din pong ganoon kaya hindi na din po namin sinasali iyon kapag nag-grocery kami. Sagot din naman kaagad nito sa kanya. Hindi niya naman mapigilan ang makaramdam ng lungkot. Aware naman siya na wala talagang tuyo sa bahay na ito. Actually, simula noong tumira siya sa poder ng mga De La Fuente hanggang sa nagbukod silang dalawa ni Jake at dito na sila nakatira sa bahay na ito, hindi talaga nasama sa menu nila ang tuyo. Ayos lang naman sa kanya iyon noon dahil sawa na siya sa ulam na iyon pero ngayon, para kasing nagki-crave siya eh. Parang kay sarap kumain ng maalat. Manang, hindi ba pwedeng gawa ng paraan? Gusto ko po kasi talaga ng tuyo eh. Iyon lang po ang gusto kong kainin ngayong umaga. Malambing niyang wika dito. Nako, kailangan talagang pagbigyan siya ng mga ito, kung hindi tatawagan niya talaga si Jake para bilihan siya noon. Sobrang nagki-crave kasi talaga siya sa pagkain na iyon eh. Pero ma'am, baka naman magalit si Sir. Mabaho po ang tuyo lalo na kapag niluluto't saka. Manang, wala naman si Jake eh. Nasa office pa siya at mamaya pa siyang hapon uwi. Pabili na lang po kayo sa driver ng tuyo. Teka lang, here is the money. Bili po kayo ng marami tapos stock na lang natin sa ref para kapag gusto nating kumain, may madudukot kaagad tayo. Nakangiting wika niya sabay bangon at binuksan ang drawer na nasa bedside table lang din. Kumuha siya ng 2,000 at iniabot kay Manang. Diyos ko, ma'am maraming tuyo na po ito. 1,000 lang ayos na, sagot kaagad nito sa kanya. Hindi niya naman mapigilan ang mapangiti. Mga ganitong sagutan ni Manang alam niyang makakain siya ng tuyo ngayong umaga eh. Sa paglabas ni Manang ng kwarto, tuluyan na ding nagising ang diwa niya. Nagpasya siyang maligo na muna. Para naman mapreskuhan siya at saka may ginagawa siya habang hinihintay na maluto ang agahan niya. Saktong alas 11 ng umaga, lumabas siya kwarto. Diretso niyang tinahak ang hagdan at dumirekta patungo sa dining area kung saan pagkapasok niya palang sa loob. Kaagad niya nang naamoy ang familiar na amoy. Amoy tuyo at ang bango. Wow! Thank you, Manang, nakangiti niyang wika. Kaagad siyang naupo at dumampot ng isang pirasong tuyo at inamoy niya iyon. Grabe ang bango talaga. Amoy palang ulam na. Nakakapaglaway. Nag-enjoy talaga siya sa breakfast niya. Bago niya nakilala si Jake, umay na siya sa kakakain ng tuyo dahil ito palagi ang ulam niya noon. Paano ba naman kasi kapag karne, kay Bettina at Jano ibinibigay pero pagdating sa kanya, tuyo. Lalo na noong pumapasok siya ng trabaho. Pagdating niya ng bahay, wala na siyang naabutan na pagkain kaya ang ending, kailangan niya pang pumunta ng tindahan para bumili ng tuyo para may ulam. Kung hindi naman tuyo, sardinas. Heyast, akala niya talaga hindi niya mamimiss ang ganoong pagkain pero nagkamali siya. Masarap pa rin kumain ng mga ganoong pagkain paminsan-minsan. Pagkatapos niyang kumain, nagpasya siyang tawagan si Jake. Magpapaalam siya dito na lalabas na muna. Busog siya at parang gusto niyang maglakad-lakad sa mall. Isa pa, bibili pala siya ng libro para may pagkakaabalahan siya. Noong una, nag-enjoy siyang magstay sa bahay na walang ginagawa. Feeling senyorita kaya siya sa araw-araw. Hindi niya na kailangan kumilos. Hindi niya din kailangan magtrabaho at pwede siyang mag-utos sa mga kasama niya sa bahay hanggat gusto niya. Yes,
Pasaway kong asawa, ilang ring pa lang, sumagot na din naman kaagad si Jake na para bang hinihintay nito na tawagan niya ito. Italy, paano mo naman nasabi na pasaway ako? Aber, sagot din naman kaagad niya dito. Pasaway ka naman talaga eh. Anong oras ka nang nagising kanina? Elsan. Saka, ilang beses kitang tinawagan pero hindi ka sumasagot. Sorry naman na pasarap ang tulog ko eh. Teka lang, kaya nga pala ako tumawag sa iyo dahil magpapaalam ako. May bibilihin ako sa bookstore eh. Paalam niya dito. Sure, anything naman pwede mong gawin eh. Basta huwag mo lang kalimutanan ang bilin ko sa iyo ha, sagot din naman kaagad nito. Thank you, Jake. Alam mo, the best ka talaga, tuwang-tuwa niyang bigkas. Nagpahatid lang siya sa isang kilalang mall sa driver na pinadala ni Jake sa kanya para sunduin siya at ihatid kahit saan niya gusto. Wala naman siyang balak mag-shopping lalo na at marami na siyang mga gamit. Gusto lang talaga niyang makakita ng ibang tao habang hinihintay ang buong maghapon ng buhay niya. Elena, ikaw ba iyan? Kasalukuyan siyang nakapila sa isang milk tea shop nang marinig niya na may tumawag sa pangalan niya. Wala sa sariling napalingon siya at ganoon na lang ang pagkagulat niya nang makita niya ang kababata niyang si Maricel. Maricel, ikaw na ba iyan? Kumusta ka na? Nakangiting tanong niya dito. Hindi sila masyadong close dahil may kanya-kanya silang pinagkakaabalahan sa buhay pero masasabi niyang mabait din naman ito. Maliban sa magkababata silang dalawa, magkapitbahay din. Ayos lang. Kanina pa kita napapansin. Noong una, nag-alangan akong lapitan ka. Para kasing ang laki na ng ipinagbago mo. Parang yayamanin ka na ngayon nakangiting sagot nito sa kanya. Nako, hindi naman masyado. Teka lang, may kasama ka, nakangiting tanong niya. Wala, nagpapalipas lang ng oras. Ikaw, sino ang kasama mo dito sa mall? Tanong din naman ito sa kanya. Nang sinabi niyang wala din siyang kasama, nagyayaya na ito sa kanyang magkape daw muna na siyang kaagad niya na ding pinaunlakan. Mas maganda nga ang ganitong may makakausap siya eh. Isa pa, gusto niya ding makibalita sa nangyari sa mga magulang at mga kapatid niya. Tuluyan niya na kasing pinutol ang ugnayan niya sa mga ito eh. Nasa pangalan niya na ang bahay at lupa nila pero hindi niya pa naasikaso ang pagpapalaya sa mga ito. Kahit papaano, nakokonsensya din kasi siya eh. Mga kadugo niya pa rin ang mga iyon. Hindi naman siya ganoon kasamang tao para mas lalong pahirapan ang mga ito, lalo na at hindi niya alam kung nakahanap na ba ng bagong trabaho ang asawa na kapatid niyang si Bettina. Umorder lang sila ng kape ni Maricel at naupo na din sila sa bakanting table. Amoy na amoy sa buong paligid ang mabangong aroma ng kape na nakakatulong para ma-relax din ang isipan niya. Mabuti naman at nagkita tayo. Teka lang, ano nga pala ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Saan ka na nagtatrabaho? Nakangiting tanong nito sa kanya. Diyan lang sa tabi-tabi. Pero nasa maayos akong kalagayan ngayon. Ikaw ano ang pinagkakaabalahan mo ngayon? Nakangiting tanong niya. Heto, hinintay ko na lang ang visa ko patungo sa VIF. Ikinasal na ako sa isang afam, Elena. Nakangiting sagot nito. Talaga? Naku, congratulations, Maricel. Ang galing naman, sagot niya din naman kaagad. Kaya nga eh. Uy, buti nagkita tayo ngayon. Gusto mo din ba ng afam? Reto kita sa friend ng mister ko. Ano sa palagay mo? Nakangiting tanong niya. Hindi niya naman mapigilan ang matawa sabay iling. Hindi na. Wala akong balak na umalis na bansa't saka, okay na ako ngayon. Katunayan nga, kasal na din ako eh. Sagot niya sabay pakita dito ng singsing na bigay sa kanya ni Jake noong nagpakasal silang dalawa ni Jake. Napansin niyang kaagad na namilog ang mga mata Maricel habang nakatitig ito sa daliri niyang maisuot ng singsing. Wow, ang ganda! Tunay na diamond ba iyan? Bulalas niyang bigkas. Don't know, bigay lang ito sa akin ng husband ko noong nagpakasal kami at hindi ko naman inalam kung tunay ba ito. Basta galing sa kanya, gusto kong ingatan. Sagot niya din naman kaagad. Ganoon ba? Naku, pareho pala tayong ikinasal na. Kaya lang, bakit parang hindi namin ito nabalitaan? Huwag mong sabihin na pinanindigan mo na talaga ang paglalayas mo sa inyo. Seryosong tanong nito sa kanya. Matagal na nila akong pinapalayas. Noon pa. Parang hindi naman anak ang turing nila sa akin,
kaya hindi na kailangang ipaalam sa kanila kung ano man ang nangyayari sa buhay ko ngayon. Sagot niya. Sabagay, kung ituring ka din kasi ni Manang Teresa, akala mo isa kang outsider eh. Parang hindi ka miyembro ng pamilya. Pero maganda na din iyang umalis ka sa kanila. Alam mo bang hanggang ngayon, wala pa ring trabaho ang asawa ni Bettina, wika nito sa kanya. Kaagad din namang nakuha nito ang atensyon niya. Talaga? Paano sila nabubuhay ngayon? Interesado niyang tanong dito. Hindi ko alam. Ang tatay mo naman, nasa bahay na lang. Ibinenta kasi ang jeep dahil pangastos daw sa asawa ni Bettina. Mag-a-abroad daw kasi. Ewan lang, hanggang ngayon, hindi pa naman nakakaalis eh. Ang haba na nga ng listahan ng utang kay Manang Meming. Patuloy na pagkikwento sa kanya ni Maricel. Hindi niya naman maiwasan na magtaka. Ang bilis naman naubos ng 1,000,000 na bigay ni Jake sa mga ito. Allergic talaga sa pera ang pamilya niyang iyon. Kapag nakakahawak ng pera, hindi mapakali hanggat hindi nagagastos lahat. Marami pang ikinwento sa kanya si Maricel tungkol sa mga magulang niya at bago sila naghiwalay, nagpalitan pa sila ng contact number. Nang makaalis na si Maricel, tinawagan niya na si Jake magpapadaan siya dito sa mall mamaya pagkalabas nito sa opisina. Sure, hintayin mo na lang ako dyan, Elena. Tatapusin ko lang ng iba pang mga nakabinbin na mga papeles sa table ko at pupuntahan na din kita dyan. Sagot din naman kaagad nito sa kanya na kaagad niya ding sinang-ayunan. Pagkatapos nilang mag-usap ni Jake, dumiretso na siya sa isang bookstore. Abala siya sa paghahanap ng mga libro na pwede niyang basahin nang maramdaman niya na para bang may tao sa likuran niya. Wala sa sariling napalingon siya at ganoon na lang ang pagkagulat niya nang sumalubong sa paningin niya ang kapatid niyang si Jano. Ate, tawag nito sa kanya. Jano. Ano ang ginagawa mo dito? Nagtatakang tanong niya dito. Pasimple niyang sinipat ito ng tingin at hindi niya mapigilan ang makaramdam ng awa nito nang mapansin niya kung gaano nakaluma ang kasuotan nito ngayon. Luma na nga, halatang lukot-lukot pa at marami ding mansa. May bibilhin lang, ate. Sagot nito. Kumusta ka na? Teka lang, kunin mo na kung ano ang gusto mo para sabay nating bayaran sa cashier. Nakangiting sagot niya dito. Napansin niyang nahihiya naman itong tumango. Okay lang ba kung medyo marami, ate? Sagot nito. Nakangiting tumango siya dito. Kakasahod ko lang kaya kunin mo na lahat ng gusto mo. Ako ang bahalan. Nakangiting sagot niya kaya kaagad itong tumalima. Marami itong mga pinagdadampot. Mga school supplies kaya naman habang pinagmamasdan niya si Jano, hindi niya mapigilan ang makaramdam ng lungkot. Noong hindi pa siya naglayas, siya kasi ang nabibigay ng lahat ng mga pangangailangan nito eh. Nakakuha itong si Jano ng scholarship sa eskwelahan na pinapasukan nito kaya naman, baon, uniform at school supplies na lang talaga ang kailangan nito para makapag-aral ng maayos. Ate, ayos na po ako. Kung masyado pong marami, pwede po nating bawasan. Nahihiya nitong wika sa kanya. Ayos lang. Kayang-kaya ni ate bayaran iyan. Halika ka na. Wala ka na bang nakalimutan? Nakangiting tanong niya dito. Wala na ate. Ayos na iyan. Nakangiti nitong sagot sa kanya, kaya naman mabilis na din silang pumila sa cashier. Binayaran niya ang lahat gamit ang cash na matagal nang ibinigay sa kanya ni Jake. Pagkatapos nila sa bookstore, niyaya niya pa si Jano na kumain na muna sa restaurant. Noong una, napansin niyang nahihiya pa ito pero dahil nagpumilit siya, wala na din itong nagawa pa kundi ang pumayag na lang. Mahal yata dito, ate. Wika pa ng anito sa kanya. Ayos lang. May pera ako ngayon kaya pwede kitang librehin. Sige na, pili ka na kung ano ang gusto mong kainin. Nakangiting sagot niya dito. Kaya lang, mukhang nahihiya siguro talaga ang kapatid niya kasi ayaw talaga nito eh. Ang ending, siya na lang ang pumili ng pagkain na alam niyang gusto nito. Kumusta pala ang pag-aaral mo? Mag-aral kang mabuti ha? Dapat makagraduate ka para sa maganda mong kinabukasan, Jano. Seryosong wika niya dito. Iyon nga ang inaalala ko ngayon ate. Feeling ko, lalagapak ako sa scholarship. Bumaba ang grades ko dahil nahirapan akong pagsabayin ang pag-aaral at ang patatrabaho. Malungkot ang boses na sagot nito sa kanya. Hindi niya naman maiwasan na magulat. Ha? Anong sabi mo?
Nagtatrabaho ka? Bakit? Kunot noon niyang tanong dito. Wala eh. Hindi naman ako binibigyan ng allowance nila nanay at tatay. Kung hindi ako magtatrabaho, wala akong pagkukunan sa mga gastusin ko sa school. Malungkot na sagot nito sa kanya. Hindi niya naman mapigilan ang makaramdam ng awa dito. Noon pa man, itong si Jano na ang kakampi niya, kaya naman hindi niya din talaga ito kayang tiisin. Kung sakaling susuportahan ba kita sa pag-aaral mo, maipapangako mo ba sa akin na maibalik mo sa dati ang grades mo? Seryosong tanong niya. Napansin niya ang pagkagulat na kaagad na rumihistro sa mga mata nito. Ate, nakakahiya na sa iyo. Ang dami niyo na pong sinakripisyo sa pamilya natin. Ayaw ko pong itali kayo sa isang obligasyon dahil matagal na po kayong nagdusa sa pamilya natin. Jano, ano ka ba? Ikaw lang naman ang gusto kong tulungan eh. Huminto ka na sa trabaho mo. Ako na ang bahalang susuporta sa lahat ng kailangan mo. Teka lang, ayos lang ba ang kalagayan mo sa bahay natin? Gusto mo bang sa boarding na lang muna tumira para makapag-concentrate ka sa pag-aaral mo? Nakangiting tanong niya dito. Hindi naman ito. Nakasagot. Kitang-kita niya sa mata ng kapatid niya ang hiya, kaya naman muli siyang nagsalita. Si Bettina at ang asawa niya sa bahay na din natin nakatira, di ba? Hindi ka ba nahirapan sa bahay, Jano? Willing akong suportahan ka hanggang sa makapagtapos ka sa pag-aaral mo. Muli niyang bigkas. Ate, aamin na po ako sa inyo. Hindi po kami okay sa bahay. Sila nanay at tatay palagi na lang nag-aaway. Si Ate Bettina naman, parang hindi din yata sila okay ng asawa niya. Basta po, sobrang gulo ng bahay. Direktang sagot nito. Kung ganoon, maghanap ka ng boarding house na malapit lang sa school na pinapasukan mo. Jano, simula ngayong araw, ako ang bahala sa iyo. Tutulungan kitang makapagtapos sa pag-aaral pero may isa pa akong konsyon. Seryosong wika niya. Anong konsyon, ate? Huwag na huwag kang magkwento kina nanay at tatay tungkol sa akin, seryosong bigkas niya. Galit ka sa kanila, ate, tanong nito. Hindi. Hindi ako galit. Siguro, nagtatampo lang at hanggat hindi ko nakikitang nagbago sila, wala muna akong balak na magpakita sa kanila. Seryosong sagot niya dito. Nakakaunawa namang kaagad itong tumango. Habang kumakain silang dalawa ni Janrio, nakatanggap siya ng tawag mula kay Jake. Nasa parking area na daw ito ng mall kaya mabilis na siyang nagpaalam kay Jano. Binigyan niya ito ng pera at sinabi niya ding tawagan siya nito kapag nakahanap na ito ng boarding house na malilipatan. Hindi niya na nga mabilang kung ilang beses pang nagpasalamat ang kapatid niya bago siya tuluyang naglakad paalis. Diretso siya sa exit area ng mall kung saan naabutan niya si Jake na may kausap na isang lalaki. Jake, tawag niya kay Jake habang naglalakad siya palapit dito. Mabilis naman itong napalingon pati na din ang lalaking kausap nito. Hi, Elena. Nandito ka na pala. Si Sandro nga pala. High school friend ko. Nakangiting pakilala nito sa kanya sa lalaking kausap nito. Sandro, wife ko, si Elena. Muling sambit ni Jake. Nice to meet you, Elena. Tama nga pala ang nabangit sa akin ni Jake, maganda nga pala talaga ang wife niya. Nakangiti nitong wika sabay lahad ng kamay nito sa kanya. Gustong makipag-shake hands kaya naman kaagad niya na ding tinanggap iyon. Nice to meet you too, Sandro. Teka lang, bakit dito kayo nag-uusap? Babe, uuwi na ba tayo? Nakangiting tanong niya kay Jake. Ha? Sure. Paano ba iyan, Sandro, mauna na kami ha? Sak na lang siguro tayo magbonding kapag kumpleto na ang barkada. Medyo pagod din kasi itong si Mrs. ko at kailangan niya ng magpahinga. Nakangiting paalam naman ni Jake kay Sando. Kaagad namang tumango ang huli kaya naman hawak kamay silang naglakad paalis. Napansin niya pang nilingon ni Jake ang kaibigan nito pero hindi niya na iyon pinansin. Friend lang naman. Ang mga taong kagaya ni Jake ay normal lang talaga na magkaroon ng maraming kaibigan at sana, makilala niya pa ang iba pa nitong mga kaibigan. So, kumusta nang apala ang pamamasyal mo? Tanong ni Jake sa kanya habang naglalakad sila paalis. Ni hindi na nila napansin pa ang pagsunod ng isang lalaki sa kanila. Titig na titig ito sa likuran ni Jake habang nakikita sa mga mata nito ang lungkot. Hindi iyon napapansin nila Jake at Elena dahil abala na sila sa pag-uusap.
Isa pa, nagmamadali na din si Elena dahil pagod na din siya. Gusto niya ng mahiga ng kama at matulog. Pagdating nila ng kotse, kaagad na din naman silang pinagbuksan ng pintuan ng driver, kaya sumakay na din sila. Hanggang sa nakaalis na sila, nakasunod pa rin ang paningin ng lalaki sa kanilang sasakyan hanggang sa tuluyan na silang nakalayo. Pagdating ng bahay, hindi na kumain si Elena ng dinner. Pero bilang isang mabait at mapagmahal na asawa, sinamahan niya pa rin si Jake sa dining area. Hinayaan niya itong kumain habang nag-uusap silang dalawa. Tinatanong siya ni Jake kung ano ang mga ginawa niya sa mall. Of course, kinwento niya lahat-lahat. Wala siyang itinago lalo na at ayaw niyang magsikreto dito. Okay na din na tulungan mo ang kapatid mo sa pag-aaral niya. Actually, pwede siyang bigyan ng scholarship ng kumpanya. Nakangiting wika pa nga nito sa kanya. Masaya siya sa naging tugon ni Jake pero may scholarship na din kasi si Jano eh. Hindi na kailangan. Ang kailangan lang talaga ni Jano ngayon ay financial na suporta para hindi na nito kailangan pang mag-part-time which is walang problema kay Faye. Pwede daw niyang tulungan ang kapatid niya hanggat gusto niya na labis niyang ikinatuwa. Thank you, Jake. Ang bait mo talaga, nakangiting sagot niya dito. Of course, para saan at naging mag-asawa pa tayo kung hindi naman pala natin kayang suportahan ang isa't isa, diba? Don't worry, nandito lang ako palagi sa likod mo. Nakangiting sagot nito sa kanya. Mas lalo yatang kinilig ang atay at balon-balunan niya dahil hindi niya talaga mapigilan ang mapangiti. Pagkatapos kumain ni Jake, sinabi nito sa kanya na mauna na daw siya sa kwarto. Magpapahangin daw muna ito sa garden habang nagpapababa ng kinain. Are you sure na ayos lang? Ibig kong sabihin, gusto sana kitang samahan sa garden kaya lang, parang pagod na ang mga paa ko eh. Malambing niyang sagot dito. Okay lang. Huwag mo akong alalahanin. Sandali lang din naman ako sa garden tapos akyat din kaagad ako sa room natin. Nakangiting sagot nito sa kanya. Tumango lang siya at mabilis na siyang nagpaalam dito. Pagkadating niya ng kwarto, naglinis muna siya ng katawan, ginawa ang kanyang evening routine at ilang saglit lang, nahiga na din siya ng kama. Hindi niya na namalayan pa kung anong oras umakyat ng kwarto si Jake. Basta nagising na lang siya kinaumagahan na wala na ito sa tabi niya. Umakyat ba si Jake? Nasaan na siya? Siguro pumasok na ng trabaho. Mahina niyang bulong sa kanyang sarili sabay sulyap sa orasan. Halos 7:00 na ng umaga at tiyak niyang baka nakaalis na nga si Jake para pumasok ng opisina. Siguro tatawagan niya na lang ito mamaya. Sa ngayon, kailangan niyang mag-ayos dahil balak niyang magpaaraw sa garden. Ilang linggo na kasi siyang hindi nakakapagpaaraw at feeling niya, namumutla na siya eh. Mabilis ang ligo ang ginawa niya at nagpalit lang siya ng pinakakomportabling pambahay na damit. Wala siyang balak na lumabas ng bahay dahil umpisahan niyang babasahin mamaya ang libro na kakabili niya lang kahapon. Isa iyong English love story book at mukhang exciting ang plot kaya naman alam niyang maganda siguro ang takbo ng kwento. Jake, nasa office ka ba? Tanong niya dito. Hindi na siya nakatiis pa at tinawagan niya na si Jake. Nakokonsensya kasi siya dahil hindi niya nga namalayan kung anong oras itong umakyat ng kwarto kagabi. Elena Yi. Nandito na ako sa office. Napatawag ka? May kailangan ka ba? Tanong din naman ito sa kanya. Hindi niya naman mapigilan ang mapangiwi. Kailangan ba may kailangan muna siya bago niya ito tawagan? Hindi ba pwedeng kinukumusta niya lang ang kalagayan nito? Wala naman. Wala naman akong kailangan. Gusto ko lang kasing kumustahin ka eh. Alam mo iyon, hindi ko namalayan ang pag-alis mo kaninang umaga, kaya feeling ko napakawalang kwenta ko naman yatang asawa. Nakangiwi niyang wika. Alam niyang walang katuturan itong sinasabi niya ngayon pero guilty nga siya, diba? Kung makatulog kasi siya ng nagdaang gabi parang mantika eh. Feeling niya nga, hindi niya na naaasikaso itong si Jake eh. Mag-start na ang meeting ko, Elena. Kung may kailangan, message mo na lang ako ha. Mababasa ko din naman iyan kapag hindi na ako busy. Bye for now na lang muna. Seryoso nitong wika at hindi pa man siya nakakasagot, bigla na lang itong nawala sa kabilang linya. Hindi niya tuloy mapigilan ang makaramdam ng lungkot. Feeling niya kasi, bigla niyang mamiss si Jake eh. Kaya lang, busy daw kaya wala na siyang nagawa kundi ang intindihin ito.
Para hindi siya masyadong malungkot, nagpasya siyang tawagan na lang muna ang kapatid niyang si Jano. Tatanungin niya ito kung ano ang pasya nito. Gusto niyang matulungan ang kapatid niyang iyon hanggang sa makapagtapos ito ng pag-aaral. Mukhang hinihintay din naman ni Jano ang pagtawag niya dahil nakailang ring pa lang ang phone nito, kaagad naman nitong sinagot. Ibinalita nito sa kanya na may nahanap na daw itong boarding house na labis niyang ikinatuwa. Kung ganoon, seryoso din pala talaga si Jano na makapatapos sa pag-aaral. Sinabo niya dito na pupuntahan niya ito sa school ito para ibigay ang pera na kailangan nito. Pero bago iyan, kailangan niya munang dumaan ng bangko para makapag-withdraw. Wala siyang choice kundi bawasan ang pera niya. Nakakahiya naman kasi kung kukunin niya pa kay Jake ang pampaaral sa kapatid niya, diba? Pagkatapos niyang makipag-usap kay Jano, inutusan niya lang ang guard na tumawag ng taxi. Gusto niya sanang magpaalam kay Jake na lalabas siya pero noong naisip niya na busy ito nagpasya siyang huwag na lang. Tutal naman sandali lang naman siya at sa bangko lang naman ang punta niya. Ma'am, nasa labas na po ang taxi. Imporma sa kanya ng guard kaya naman mabilis na din siyang naglakad palabas ng gate. Naabutan niya ang isang taxi na naghihintay sa kanyang paglabas. Salamat po, Manong. Nakangiting pasalamat niya pa nga sa guard bago siya sumakay. Nagpahatid siya kay Manong driver sa bangko. Ilang minuto lang naman ang biyahe at nakarating na din naman kaagad siya. Pagdating ng bangko, nag-withdraw siya ng pera na sasapat lang sa isang buwan na allowance at mga bayarin ni Jano. Balak niyang utusan ang kapatid niya na mag-open ng bank account para doon niya na lang ihulog ang allowances nito. Mabilis lang naman ang naging transaksyon niya sa loob ng bangko. Muli siyang sumakay ng taxi para magpahatid sa school kung saan pumapasok ang kapatid niya. Habang nasa biyahe, tinawagan niya na din si Jano na abangan siya nito sa harap ng eskwelahan dahil iaabot niya lang naman ang allowance nito at aalis din kaagad siya. Wala siyang balak na magtagal, gusto at niyang makauwi kaagad. Dahil ma-traffic, usad pagong din itong taxi na sinakyan niya. Pinagkasya niya na lang ang sarili niya sa kakatingin sa labas ng bintana ng sasakyan nang hindi niya mapigilan ang mapatitig sa isang sasakyan na nasa unahan lang ng taxi na sinasakyan niya. Jake. Kotse ni Jake ito wala sa sariling sambit niya. Hindi siya maaring magkamali. Kotse talaga ito ni Jake. Ano ang ginawa ng sasakyan ni Jake ng ganitong oras sa kalsada, gayong ang alam niya nasa opisina na ito at may meeting daw, diba? Baka naman si Manong driver lang ang may gamit ng kotse na iyan. Tama, baka ang personal driver ni Jake ang sakay. Sa naisip niyang iyon, kaagad na din namang napalagay ang loob niya. Hindi niya inisip pa ang tungkol sa sakyan na iyon hanggang sa nakarating siya sa eskwelahan kung saan pumapasok ang kapatid niyang si Jano. Kagaya ng napag-usapan nila, nakaabang na si Jano sa mismong labas ng school noong dumating siya. Kaagad niyang iniabot ang pera dito at binilinan niya ulit na mag-aral ng mabuti. Ate, pasensya na kayo sa akin ha. Hayaan niyo po, kapag nakagraduate ako, babawi ako sa iyo. Nakangiting wika pa nga nito sa kanya. Nako, wag mo nang isipin ang tungkol sa bagay na iyan. Hindi naman ako naghahanap ng kapalit sa tulong na ibinibigay ko sa iyo Basta mag-aral ka lang ng mabuti. Para sa iyo din iyan, Jano. Para sa future mo, nakangiting sagot niya. Kaagad namang tumango ang kapatid niya habang kitang-kita niya sa mga mata nito ang tuwa.